Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Ngayon, mayroon tayong panibagong aklat na ating tatalakayin muli sa napakaraming libro. At ang pamagat ng aklat na iyon ay Center Church ni Ginoong Timothy Keller. Kung naaalala niyo pa ang mga aklat na ating natalakay na, isa sa mga aklat ni Ginoong Keller ang ating napag-aralan na nagbigay sa atin ng dahilan para sa Diyos. Sa aklat na ito, binibigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaroon ng teolohikong pangananaw na tulad ng pagbibigay kahulugan ni Ginoong Keller ay isang matapat na pagsasalaysay ng Ebanghelyo na puno ng implikasyon sa buhay, ministeryo at misyon sa isang uri ng kultura sa isang sandali sa kasaysayan. Sa panimulang ito, ating simulan ang panibagong paglalakbay at pag-aaral sa aklat na ito. Ang librong ito ay may 30 kabanata na hinati sa 8 bahagi na mayroong 3 pangunahing paksa na siyang tinalakay sa bawat bahagi. Ang mga pangunahing paksang ito ay tungkol sa Ebanghelyo, sa lungsod at sa kilusan. Ang kaugnayan ng 3 ito ay dapat na mabuting nakabalanse sa teolohikong pananaw upang ang mga simbahan ay hindi mahulog sa ilang pagkakamali. Para sa episodyo ngayong araw, tatalakayin natin ang unang kabanata ng aklat na ito na nagsabi sa atin na ang Ebanghelyo ay hindi lahat ng bagay. Tunog controversial ba? Kaya naman, hinihikayat ko kayo na basahin ang aklat na ito upang maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng may akda. Ano ang ibig nating sabihin sa Ebanghelyo? Napakahalaga ang pagsagot sa tanong na ito, lalo na para sa simbahan, dahil dapat nating malaman na hindi lahat ng itinuturo ng Biblia ay maaaring ituring na Ebanghelyo. Muli, ang Ebanghelyo ay mensahe tungkol sa kung paano tayo naligtas mula sa panganib. At ang kabanatang ito ay nagsasaad kung ano ang Ebanghelyo at kung ano ang hindi. Una, pumunta tayo sa kung ano ang hindi Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa mabuting payo. Ito ay hindi tumutukoy sa uri ng pamumuhay na dapat nating taglayin o isang bagay na dapat nating gawin. Ngunit ipinapahayag nito kung ano ang ginawa para sa atin at isang bagay na dapat nating tugunan tulad ng sinabi ng may akda. Dapat nating isaisip kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Ebanghelyo at resulta ng Ebanghelyo. Oo, totoo na dahil sa Ebanghelyo, magkakaroon na ganap na bagong buhay at pamumuhay ang lahat ng naniniwala rito. Ngunit ito ay resulta lamang ng Ebanghelyo at hindi ang Ebanghelyo mismo. Ngayon, paano binigyang kahulugan ng aklat na ito ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita na nagpapahayag na tayo ay naligtas mula sa puot ng Diyos. Ito ang pinakamalaking problema ng kondisyon ng tao. Simula nang mahulog sa kasalanan ng tao, ang sumpa ng Diyos ay nakaukit na sa lahat ng nilikha dahil sa kasalanan. Nang tayo ay mapalayo sa Diyos, naging hiwalay na rin tayo sa ating sariling pagkakatawag. Napalayo sa isa't isa at nalayo sa kalikasan. Ang lahat ay nasira. At kalaunan ay haharap tayo sa paghatol ng Diyos kung saan mapapahiwalay tayo sa Kanya magpakailanman sa lawa ng apoy. Iniligtas tayo ng Diyos mula rito. At ito ang mabuting balita na ipinapahayag ng Ebanghelyo. At hindi lamang iyan. Ang Ebanghelyo ay balita rin na nagsasabi sa atin kung ano ang ginawa ni Hesukristo para maituwid ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa pagbabago ng katayuan. Lumipas na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. At ang pagbabago sa katayuang ito ay hindi nakabatay sa ating ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. May mga pagkakataon na bilang Kristiyano, madarama natin na hindi sapat ang ating ginagawang kabutihan. At tama, kailanman ay hindi magiging sapat ito. Tulad ng sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, ang esensya ng kaligtasan ng Kristiyano ay ang sabihin na siya ay sapat na at ako ay nasa Kanya. Hindi ang laki ng pananampalataya ang magliligtas sa atin. Mangyayaring ipaalala sa ating sarili ang katotohanan ito araw-araw, kundi
ito ay galing sa ating pinananampalatayahan. At dahil sa mabuting balitang ito, hindi lamang ang ating kaluluwa ang maliligas, kundi dahil sa Kanya, maaari tayong umasa sa pagbabago ng lahat ng bagay sa mundo. May pag-asa para sa mundong ito, at hindi iyon sa pagkakaroon ng pananampalataya sa sangkatauhan tulad ng sinasabi ng popular na kataga. May pag-asa tayo dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa mundo kung kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na siyang namatay at muling nabuhay upang maghari sa kaitaasan. At ang kabanatang ito ay nagtapos sa isang paalala para sa lahat ng ministro at tagapaglingkod ng Diyos na ang bawat anyo ng ministeryo ay binibigyang kapangyarihan ng Ebanghelyo, batay sa Ebanghelyo, at resulta ng Ebanghelyo. Kung hindi ang Ebanghelyo ang sentro ng ating ministeryo, tiyak na tayo ay mahuhulog sa mga pagkakamali na inihayag sa kabanatang ito. Ang ministeryo, lalo na ang mga taong kasangkot, ay dapat na nakaayon sa Diyos. Muli, hayaang ipaalala ng sipin na ito mula sa aklat kung ano ang Ebanghelyo at kung ano ang ginawa nito para sa atin. Ang Ebanghelyo ay isang heraldiyang proklamasyon bago pa ang ibang pakahulugan dito. Ito ay balita na lumilikha ng buhay na pag-ibig. Ngunit ang buhay ng pag-ibig ay hindi ang mismong Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa ating pinaniniwalaan, ginagawa o sinasabi. Ang Ebanghelyo ay dapat na pangunahing maunawaan bilang mabuting balita. At ang balita ay hindi tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin kaysa sa kung ano ang nagawa na. Ang Ebanghelyo ay higit sa lahat isang ulat tungkol sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang kaligtasan na isinagawa para sa atin. Kaya naman, ito ay isang Ebanghelyo ng biyaya. At ito ang kabanata na ating tinalakay sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.